Sa mundo na puno ng traffic, stress at walang katapusang pagmamadali, may isang lugar sa mundo na parang hindi sumusunod sa takbo ng modernong mundo. Isang lugar kung saan ang mga bahay ay antigo na, pero mas matibay pa sa karamihan ng modernong gusali ngayon. At higit sa lahat, isang probinsya kung saan ang mga baka ay may pangalan, festival at minsan mas sikat pa sa kanilang amo. Ito ay tunay na buhay sa kanayunan ng Switzerland, isang lugar kung saan ang kalikasan ng boss, ang tradisyon ng batas at ang keso nila walang anomalya. Pero ang tanong, paano nabubuhay ang mga tao sa ganitong lugar? At bakit sa panahon ng modern technology, parami ng parami ang gustong tumakas sa syudad para tumira dito? Tuwing madaling araw dito, hindi ka gigising sa tunog ng kapitbahay mong may maingay ng motor. Ang gigising sa'yo ay hamog sa bundok at kampana ng mga baka. Habang sumisikat ang araw, unti-unting lumilitaw ang mga burol mula sa hamog. Yung mga kahoy na bubong ng bahay na pinaitim na ng panahon, kumikislap sa sikat ng araw. Tapos maririnig mo ang kampana sa leeg ng mga baka at atungal nila. Ang mga bukirin dito hindi mukhang random na taniman, organize ang lahat. May trigo, barley, mais, nakaayos na parang ginamitan ng ruler. Ang mga damuhan naman, puno ng mga halamang gamot sa alpine. Ang mga baryo nakapwesto sa paanan ng bundok. Sa palibot nito, may mga prutas, gulay at orchard na parang hagdan sa lupa. Kung titingnan mo sa drone, parang painting na ginawang realidad. Pero ang totoo, lahat ito pinagplanuhan. Bawat piraso ng lupa may layunin. Isa sa pinaka-interesting na bagay sa kanayunan ng Switzerland, ang mindset ng mga farmer. Sa ibang lugar, ang farmer ang iniisip, minsan, magkano kikitain ko ngayong taon? Sa Switzerland, ibang diskarte nila. Para sa kanila, ang farmer ay hindi lang may-ari ng lupa. Sila ay caretaker para sa susunod na henerasyon. Kaya ang farming nila hindi pang mabilisang pera, pang matagalang kaligtasan. Dahil sa Alps, hindi pwedeng abusuhin ang kalikasan. Konting pagkakamali, landslide kaagad. Kaya ang ginagawa nila, iniikot ang pastulan. Pinoprotektahan ng lupa at inaalagaan ng mga hayop. At dito papasok ang pinaka-wholesome na part, ang mga baka. Hindi lang pangkabuhayan, parang membro ng pamilya. At may pangalan ang bawat baka. May personality pa minsan. Ang cycle ng buhay dito simple lang. Ang lupa nagbibigay ng damo. Ang baka ginagawang gatas ang damo. Ang gatas ginagawang keso. Kung ang keso sa atin nasasangkot sa maraming issue, ang keso sa kanila, isa sa pinakamalaking pride ng Switzerland. Kapag naglakad ka sa Swiss Village, mapapansin mo agad ang mga chalet, mga bahay na kahoy na parang galing sa fairy tale. Ang iba dito, abay 300 years old na, mas matanda pa sa karamihan ng bansa sa mundo. Pero hindi lang sila cute tingnan, may dahilan ang design. Ang malapad na bubong, yan ay hindi para pumasok ang snow. Ang ukit sa kahoy, may simbolo ng kultura. Yung balcony, para doon patuyuin ang dayami. Meaning, lahat ng design may practical use, hindi lang pang Instagram. Ang mga bahay na ito ginawa sa lokal na kahoy, inaalagaan ng maraming henerasyon, at kayang tumagal kahit sa brutal na lamig ng Alps. Balik tayo sa keso. Kung ang chalet ang simbolo ng kanilang bahay, ang keso naman ang simbolo ng kanilang kaluluwa. Sa gitna ng maraming baryo, dito nagkikita mga farmer para gumawa ng keso. Ang gatas mula sa mga baka na kumakain ng mga halamang gamot sa alpine, kinokolekta araw-araw. Pagkatapos, pinapainit sa mga malaking tangking tanso. Parang giant kaldero sa fiesta. Gamit ang teknik na pinasa pa, wala pa sa mga ninuno.
Ang bawat keso ginagawang malalaking gulong o pabilog tapos ilalagay sa bodega. Hindi lang basta itatago, kailangan itong paikutin, pahiran ng asin at bantayan. Minsan inaabot ng ilang buwan o minsan taon bago maging perpekto. Sa kanayunan ng Switzerland, hindi Google Calendar ang nasusunod kundi ang panahon. Dito ang trabaho, mood at lifestyle ng tao nakadepende sa 4 na season ng kalikasan. Pag dumating ang winter, ang buong lugar parang tinakpan ng kumot na gawa sa yelo. Tahimik ang paligid hindi dahil walang tao, kundi dahil sobrang lamig na pati ingay ayaw lumabas. Ito ang panahon na hindi ka masyadong makikita sa bukid, kaya ang ginagawa ng mga tao, nag-aayos ng tools, nagre-repair ng bahay, nagkikwentutan sa fireplace. Pagkatapos naman ng winter, biglang parang may nagbukas ng reset button ng kalikasan. Lumilitaw ang mga damo, wildflowers at mga ibon na bumabalik mula sa migration. Ito ang season ng pagtatanim. Pagdating ng summer, eto na. Malago ang damuhan, makapal ang halaman, at dito nagsisimula ang panahon ng paggawa ng dayami. Pero ang pinaka-iconic na event, Alpusug Festival. Ito yung panahon ng mga baka inaakyat sa mataas na pastulan ng bundok. Pero hindi lang basta lakad, parang beauty pageant ng mga baka. May dekorasyon sa ulo, may bulaklak, may malaking kampana. Para silang nagpa-fashion show habang paakyat ng bundok. Pagdating naman ng taglagas, eto na ang panahon ng anihan. Mga mansanas, ubas, pumpkin, trigo, lahat aanihin. Ang mga bundok nagiging kulay pula, orange at ginto. Ito ang season ng pasasalamat. Dahil pagkatapos nito, alam ng lahat na paparating na naman ang winter. At ito ang isa pang maganda sa kanila. Hindi uso ang kanya-kanya. Ang probinsya dito umiikot sa komunidad. Kapag may farmer na nag-harvest ng dayami, abay tumutulong ang kapitbahay. Kapag may sira ang bakod, tulong ulit ang kapitbahay. Kapag may emergency sa livestock, kapitbahay ulit ang nandyan. Parang group chat ng baryo pero offline. At tuwing linggo, may village market. Dito nagbebenta mga farmer ng keso, gulay, honey, handmade crafts. Pero alam mo ba ang tunay na nangyayari dito? Chismisan. Dito nagpapalitan ng balita ang mga tao. Reunion ng mga marites. Ang market dito hindi lang negosyo, isang social network na di kailangan ng wifi. Kapag may festival sa kanayunan ng Switzerland, ang mga tao nagsusuot ng traditional costumes. Ang mga babae may dress na may embroidery at lace collars. Ang mga lalaki naman may leather hosen o pantalon na lana. Kung sa Pilipinas ito, para may fiesta na lahat na nakabarong at saya, habang may marching band. May mga festival pa tulad ng Alpenhorn competitions at yodeling contest. Kung hindi mo pa naririnig ang yodel, parang kumakanta ang tao habang nag-e-echo sa bundok. At ang Alpenhorn, isang napakahabang kahoy na instrument, mukha siyang giant torotot ng bundok. Ang tunog nito umaabot sa buong lambak, parang announcement system ng ninuno. Sinauna man ang kanilang pamumuhay, may modern technology din sila. Siyempre may kuryente, internet, modern farm equipment. May milking machines para sa baka. May weather apps para malaman kung kailan magtatanim o mag-harvest. May solar panels para sa energy. Pero ang difference, hindi nila hinahayaan na lunurin ng technology ang tradisyon. Ginagamit nila ang tech para tumulong sa kultura, hindi para palitan nito. At doon mo maiintindihan na ang tunay na kayamanan hindi nasusukat sa bilis ng buhay, kundi sa lalim ng ugat ng iyong kultura, sa lupa na inaalagaan ng henerasyon, at sa komunidad na hindi ka pinapabayaan. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng documentary, i-like, mag-subscribe ka sa Tito Jones TV
at ishare mo sa mga tropa mong gusto ring tumakas sa stress ng syudad. Shout out Abelardo Napaw from Legazpi City, Albay, Hime from Manda, Arnel Casal from Parañaque, Christopher the Kid Altavano ng Ligao City, Albay, George Pastor, Angel Bertubio ng Dumaguete City, Marhan Baada ng North Cotabato, Esmeralda Ras ng Davao de Oro, kay Kabayan G na nasa Canada, Mr. Ching, Ibanez Dumaseg Family, Kina Care Buenaflor at Sally Samolde na nasa Hawali, Kuwait, Ron Villa Gonzalo at kay Bossing Vlog ng 767 Calamba City, Laguna. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.